Hi guys! So ngayon ay gagawa po tayo ng collective love reading. So paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para po updated tayo sa mga videos na i-upload ko. At sa mga gusto magpo-personal reading, tignan nyo lang po description box below. Andun po yung instructions. Okay? Message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. So tingnan natin ano papakita sa collective love reading. Okay, so dalawa yung lumabas. So nakikita ko dito, baka yung iba sa inyo, nagpapataro, naguguluhan sa love life ngayon, or gusto nyo mapagkalayo-layo, may pupuntahan nyo yung person nyo, may pag-travel kayo ng person nyo. So nakikita ko, may mga nanonood dito para mas maintindihan yung connection nila, yung love life nila. Sa mga single naman, nakikita ko dito gusto mo mag-explore and gusto mo siguro mag-travel mag-isa. Alam mo yun, para mas makilala mo yung sarili mo. Ayan o, solitude, gusto mo mapag-isa ngayon. Pero nakikita ko devoted ka sa person mo, kung sino man iniisip mo na person mo. Pero ang nasa sense ko dito may mga naguguluhan. Ganon. So, tingnan pa natin kung ano ipapakita. Isa iba naman dito, nasa long distance connection. Long distance relationship. Sinan pa natin. Magkalayo ba kayo ng person mo? Oh! Ayan. So, sa nakikita ko dito, meron naman kayong peace of mind sa connection nyo. Siguro yung iba lang dito abala sa business, sa kaperahan. Ayan. So, ay may dadalawang isip talaga. Wala kayong pag-uusap ngayon ng person mo. Bakit ganun? Pero nag-iisipan kayong dalawa, may pagsiselos. Siguro nagsiselos tong person mo. Ayan. May pagsiselos akong nasisense. So, tingnan pa natin. May pinagseselosan tong taong to. Yung person mo mabait eh. Tingnan pa natin. Okay. So, sa nakikita ko, nag-worry tong taong to sa finances niya. Kaya siguro wala kayong pag-uusap. Sa nakikita ko, mas focus siya sa finances niya. And, may parang visit, may siguro pupunta siya ng doktor o sa pamilya niya may sakit. Nag-aalala siya kasi hindi okay yung finances niya. And, sa nakikita ko, nagpapakatatag tong person mo. Naging-strong siya, ganun. Ace of this. Ayan. Okay. Justice. Sa nakikita ko itong person mo, nag-aalala siya sa finances niya. And yun nga, baka may nagkakasakit sa pamilya niya, nag-aalala siya, baka hindi enough yung funds niya. Pero sa nakikita ko, nagpapakatatag siya. And may nakikita akong new beginning dito sa person mo. May mag-offer, pero may binabalanse siya eh. May tinitignan pa siya dito. Like, may pinag-aaralan siya ganun. And sa nakikita ko, nagpapaka-strong to. So, tingnan pa natin kung ano pa yung lalabas. Parang confident naman siya sa connection nyo. Siguro ano lang to sa finances. Ayun, nag-aalala siya. May mga kamag-anak na nangungutang sa kanya, nanghihiram sa kanya, baka gagamitin sa, ano ba to? Nangangailangan tong person mo ng pera eh, struggle siya. Pero, tingnan natin. Ayan o, medyo matigas tong ulo ng person mo. Naririndin siya ngayon, gusto niya mapag-isa, or ikaw to, reverse nyo na lang yung energy.
Ayan o, parang lutang siya ngayon. Wala siya sa sarili. Tignan pa natin. Ayan. Okay. Ayan. So, yung person mo, gusto lang niya mapag-isa or ikaw to, lutang, parang ang daming iniisip, parang sinasabi niya na, parang yung mga pinaghirapan niya, parang wala lang. Pero, nararamdaman niya lang yun. At sa nakita ko, baka magbigay siya ng regalo sa'yo, or may mga magsa-celebrate ba dito ng birthday, or may mga okasyon na paparating. At sa nakita ko, parang may pinaghahandaan tong person mo sa'yo, baka re-regaluhan ka niya. Ayan, may nakita din ako na, or ikaw yung magre-regalo, ganyan. Baka kaya siya nag-worry kasi baka di ka niya maregaluhan. Tingnan pa natin anong panglalabas. Ano pa yung papakita? Tingnan pa natin. Ayan, soulmate. So, soulmate mo tong taong to, everlasting. Nakikita ka niya na as makakasama niya habang buhay. Mahal ka naman itong tao. Ay! Ayan. O, twin flame din. And sa nakikita ko, fated tong connection yun ng person mo. Like, divinely guided to. So, wag ka na siguro muna mag-alala. Ayan no. Signs. May humihingi to ng mga signs. O ikaw, nakakita ka ng signs na mahal ka niya, mahal mo siya, nakikita ko mahal yung isa't isa. Ayan, may pagbabagong mangyari sa inyo. And sa iba dito, baka hindi pa naman kayo or single kayo or isa sa inyo gusto ng freedom. May kakompetensya akong nakikita dito. Ayan, so tinapat anong dapat mong malaman sa person mo. Yung person mo naguguluhan siya, pero may peace of mind siya dito sa connection nyo. Parang, tawag dito, sa lahat ng nakilala niya, kakaiba ka, ganun. Ganun natin. Ano pang dapat mo malaman sa person mo? Ano pang dapat mo malaman sa person mo? Uy! Fire sign. Oh, ayan. So, baka ka-deal nyo ay Aries, Leo, and Sagittarius. Ay! Sorry. Aries, Leo, and Sagittarius. Or ikaw to. Tingnan pa natin. Ano pang dapat mo malaman sa person mo? Give it time. Ayan, oh, sabi ko sa'yo, divine timing. So, siguro maging patient lang kayo sa isa't isa. Give each other space. And, go with the flow. Ayan o, let everything in divine timing, let things flow. So, sinasabi dito, guided naman kayo ng universe, huwag kayong mag-alala. Siguro may mga challenges kayo ngayon. Baka magkalayo kayo or finances. And sa nakita ko itong taong to, mas focus siya ngayon sa stability niya, sa sarili niya. Naguguluhan to, magulo ang isip ng taong to. So, give it time. Kasi nakikita ko naman dito, mag-grow naman yung connection niya eh. Ayan. Ano pa? Yun yung, siguro yun, humihingi din siya ng sign. Ano pa? Ano pa dapat malaman sa person mo? Water sign. Ayan. So, Cancer, Scorpio, Pisces. Baka yun yung mga kadil ninyo. Or isa sa birth chart nyo. Open your heart. Ayan. It will help you attract more love. So, ayan. And, siguro, maging open ka na lang din. Ayan. Challenges. May mga challenges talaga. Siguro, do everything with love. Habaan mo pa yung pasensya mo sa taong to. So, tingnan natin ano yung tago na to. Medyo magulo. Feelings niya sa'yo. Nararamdaman niya sa'yo ngayon. Asa na ba yun? Sorry guys. Gamitin natin to. Ano ang feelings niya sa'yo? Feelings ng person mo sa'yo?
Okay, so nakikita ko dito, itong person mo, gusto niya magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Like, maging stable yung connection nyo. So nakikita ko nga naguguluhan tong taong to. Nakikita ko pinag-iisipan niyang mabuti and parang nasa healing stage din tong taong to. Or natutulungan mo siyang mag-heal. And nakikita ko minamanifest ka nito, pinagdadasal, ayan no, wealth. So, pang long term yung nafe-feel niya sa'yo. Like, hindi siya basta-basta. Like, naguguluhan din siya na sa connection na to, doon lang niya na-feel na siguro ang dami niya nakilala, sa'yo lang na-feel yung kakaibang feeling na hindi niya din ma-explain. Ayun, pang long term, ayan no. And sa nakikita ko, stuck tong tao na to sa connection na to. Nahihirapan din to. And sa nakikita ka niya, very charming. Ang sweet-sweet mo daw. Ayan. Nababaitan siya sa'yo. Napapasaya mo siya. Nakikita ko na pinagdadasal ka nitong taong to. Wini-wish ka nito. And kung hindi man dasal, lagi kang iniisip nito. Ayan no, Nine of Pentacles. Parang wish fulfillment ka sa taong to. Hala. And, ayan no, dito makatulog sa gabi, kakaisip sa'yo. Ayan, nag-ano lang siya, gusto lang niya mapag-isa. Namimiss ka nitong taong nito. Kung may nangyari man sa inyo, namimiss niya yun. Namimiss niya yung bonding niyo. So, yun yung nafe-feel niya sa'yo yun. Oh my God, na ano naman ako, nalulungkot. Tingnan natin. Tingnan pa natin. Anong feelings niya sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Oops, ayan. I know I was just a distraction from your pain. I want to feel that way again. Tingnan pa natin. Yun, feeling niya, siguro na feel niya, nung nag-meet kayo, nasa healing stage ka, or siya, at parang siya yung nandyan, na tumulong sa'yo. Like, yun nga, nahihil niyo isa't isa, and namimiss ka nitong taong to. Namimiss niya yung pinaparamdam mo sa kanya, and pinapasaya ka nitong taong to, tsaka yung pag magkasama kayo, yung bonding ninyo. Ayan, nag-aantay lang siya ng sign sa'yo. Siguro humihingi din siya ng sign kay universe, hindi siya makatulog. I want to tell you how I feel. Gusto niya sabihin sa'yo nararamdaman niya, pero natatakot siya. Ayan o. Siguro magkaibigan lang kayo. Or MU. May mga situationship dito. Ayan, gusto niya mas maging more than friends kayo. Nafe-feel niya nagmo-move on ka na. Oh my God, ba't ganito? Ba't ganito? So, tingnan natin ano yung possible outcome sa connection nyo. Okay? Possible outcome ng connection nyo. 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 Ay! Nahulog. Ayan. Okay, so nakikita ko dito, yung possible connection na outcome, yung possible outcome ng connection nyo, naguguluhan pa rin talaga to eh. So, sa yung energy ngayon, mas ginagamit niya yung utak niya kaysa emosyon niya. Ayan, so, mas logical tong taong to. At sa nakikita ko, baka magkaroon ng pag-uusap. At nakikita ko, sa una naman, merong disagreements, may hindi pagkakaintindihan. Pero nakikita ko,
masasort out nyo naman to. May changes na pwede mangyari sa connection nyo. Hindi naman to sinasabing bad. It depends on you guys kung paano kayo mag-uusap. Yung changes na to, nakikita ko magiging masaya kayo. May celebration akong nakikita. And baka mag-offer tong taong to sa'yo. Ayan no. Pang long term talaga eh. Long term yung nakikita ko. Kung hindi man mag-end up na kayo, siguro mag-aamin tong tao to sa nararamdaman niya. And medyo ano siya ngayon, parang papanindigan yung mga sasabihin niya. Medyo mabagal lang tong pagkilos ng taong to. Pero sa nakikita ko, stability yung gusto niya mangyari sa inyo. Like, di man kayo mag-end up together. Like, kahit friends. Pang forever. Ganun. Ganun yung nasa sense ko. Ayan, no? May communication ako nakikita. Medyo mabagal lang. Nag-iisip tong taong to eh. Parang nag-ano siya ng lakas ng loob. Nag-iipon ng lakas ng loob. Ganon. So, tingnan pa natin. Possible advice sa inyo. Your wish will manifest with faith and trust. So, ayan. Sabi ng universe, yung wini-wish mo daw, mangyayari lang yan kapag nagtiwala ka sa universe or kay God. Ayan. So, kung sabi nga nila kung para sa atin, hindi mo kailangan ipilit. Ibibigay ng langit kapag para sa'yo. Now is the time. So, wow, ang ganda naman. Tingnan pa natin. Itong tao to parang hindi siya emotionally mature. There are other people or factors involved that need to align first. So, ayan, may mga may mga challenges pa kasi, may mga blockages sa connection nyo na kailangan maging maayos muna. Siguro, ayan, noong una nakita ko baka long distance kayo, may mga dapat pa siyang ayusin, may mga dapat ka pa rin ayusin, or sa trabaho, ganun. Ayan, tingnan natin ang advice para sa ni universe. Advice ni universe. You don't need someone else to fix you. Ayan. So, mag-heal ka muna. Or yung person mong dapat mag-heal. And sa nakikita ko, hindi mo kailangan, just be true to yourself. Kasi, tatanggapin ka ng taong to. Kung sino ka man, kung mahal ka talaga niya. Ayan. So, isip kayo question. Tingnan natin kung ano sasagot. Ayan, abundance. Ayan, sa nakikita ko, kung ano man yung tanong nyo, yes ang sagot niyan. And siguro sa connection nyo, magiging mag-flourish pa tong connection nyo. And perfect match, ganun, kung baga. So, yan, you just need time and heal. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa uulitin.